Yan po ang Pasig. Yan may kunti ka. All din yan. Mega World Atlantica. Ang may-ari niyan si Lucio Tan. Alin? Mega World. Oh? Kahit yung sa Gentry, si Lucio Tan din yun. Drawback. Sinabi ko na nga sa wala di yata nabasa yung comment ko. Ako wala sa USC ko, nasa Japan. Mababatas niya si Congressman Kiko Barzaga. Sandro Marcos. Dami natin. Yes. Afternoon, Kiko. Kamusta na yung kaso ni Tita Romualdez mo? Ito. Oh, ayaw sumagot. Tumalap to eh. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Oh, ayaw sumagot. Agad namang umawat ni Congresswoman Janet Garin. Paliwanag ni Garin, bago pa mag-video si Barzaga, nag-iingay na ito. Nagsasalita ng foul words sa mga kasama nila sa kamera, pero hinahayaan lang nila. Git ni Garin, hindi dapat ginugulo ang mga kapwa mambabatas na nagtatrabaho sa Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Tapang din yan eh. Bon Gualvez, News 5.
Napamura si DPWH Secretary Vince Dizon sa nabistong panibagong Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi ka na naawa dyan sa mga estudyante dyan, kaya mga tao dito. Hindi mo ba sige? Galing yan si Benson. Kasi puta, bakit ka nagbayad ng hindi complete? Sermon ang inabot ng District Engineer ng proyekto mula sa kalihim. Fully paid na ang higit 96 million pesos na budget para sa naturang proyekto. Iginawad ito sa St. Timothy Construction Incorporated na pagmamayari ng mga diskaya. 2022 pa dapat natapos ang project, pero ayon sa ilang presidente, nitong nakarang 3 linggo lang ito sinimulan. Galit na galit ako kanina eh. Pasensya na sa inyo kung narinig na siguro ako na kasi sino ba naman ang hindi magagalit? 100 million pesos tapos wala, nothing. So hindi pa pwede to. So, Walang yan, walang... dun sa mga papeles na yun. Kanilang saan ang kagaling yan sa... Kung lahat yun. PLD niya, Susunod, loob ng isang restaurant tinangay ng mga kawatan sa Bulacan. At mga residente sa Quezon at Bicol naghahanda na sa hagupit ng bagyong Opong. At star maker na si Mr. M, certified kapatid na. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ang Frontline Pilipinas livestream ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa issue po ng flood control scandals, bilyon-bilyong piso po ang pinag-uusapan natin na maring nakulimbat ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang problema lamang kasi, madalas ay mahirap patunayan ang pangungulimbat dahil bihira pong nagbibigay ng resibo sa ganyan mga bagay. Pero may ilang mga batas tayo na maaaring gamitin para mabawi ang pera ng bayan. Isang halimbawa po dyan, ang RA 1379 o yung Forfeiture of Unlawfully Acquired Property. Pinasa po ito noong 1955. Simple lamang po ang sinasabi ng batas. Kung ang kayamanan ng isang opisyal ay hindi po tumutugma sa kanyang sweldo at hindi niya mapaliwanag kung saan galing ang pera, maaari po itong kumpiskahin ng Estado or civil forfeiture. Ang burden of proof nasa akusado, wala po sa Estado. Ito rin po ang batas na ginamit para makuha ang $680 million na bank account na tinago ni Ferdinand de Mello Marcos sa Switzerland. Sa aming panayam kay Bongbong Marcos noong 2016, kinumpirma naman niya na nabawi na ng gobyerno ang perang yan. Yun lang, maraming mga supporter niya medyo fact-resistant. Paano nagamit ang batas na ito para ma-recover ang Swiss bank account sa mga Marcos? Nung una, $300 million po yan pero lumobo dahil sa interest. Ngayon, ayon kasi sa pamilya Marcos, lawfully acquired naman ang malaking perang ito sa Switzerland. Katunayan, dagdag pa ni Imelda, 90% daw niyan ay sa kanya, 10% lamang ang sa kanya mga anak. Tandaan po mga numero, $300 million na lumobo sa $680 million. Pero ito pong problema. Base sa mga official government records, ang dineklarang assets na mag-asawang Marcos nung maging Pangulo si Ferdinand noong 1965 nasa 120,000 pesos lamang. At kung i-compute mo ang kanilang legal na sweldo bilang Pangulo at Minister of Human Settlements, hindi po ito lalagpas ng 16.4 million pesos mula 1965 hanggang 1984. Kung gayon, saan nanggaling ang $300 million na kalunay naging 600 million? Kaya taong 2003, dineklara ng Korte Suprema na ill-gotten ang perang ito at kinumpiska ang buong pera para sa gobyerno. Yun lang, tumagal ng 16 na taon bago po matapos ang kasong ito. Meron pang ilang mga batas na ganyan din po ang laman, gaya po ng anti-money laundering law, kung saan pwedeng kumpiskahin ang pera kung galing ito sa bawal na aktibidad, at ang anti-graft law, kung saan pwedeng kumpiskahin ng mga unlawfully acquired properties ng mga opisyal. Ngayon po, may ilan na ring opisyal na pinagamitan ng civil forfeiture laws ng ating bansa.
Si dating AFP Chief Lisandro Abadia, nakitaan po ng 11.8 million pesos na unclaimed wealth. Taong 2013, kinatigan ng Korte Suprema ang findings ng Sandigan Bayan na kailangan itong ibalik ni Abadia sa kaban ng bayan. Taong 2019 naman, inutos ng Sandigan Bayan ang pagkumpiska sa halos 16 million pesos na ari-arian ng dating hepe ng PNP Traffic Management Group, General Danilo Mangila. Ayon po sa Korte, hindi kasi tumutugma ang sweldo ni Mangila sa kanyang mga ari-arian. Public official ka, i-apply, pwedeng apply mo yun. Yung batas na yun. Pag private citizen ka, hindi pa nga. Ibig sabihin, hindi na pwedeng apply ka na yun. Katun siya sabi ni Remulla na isa uli muna yung kay Diskaya. Kay private citizen yun eh. Matatali siya sa money laundering. Yun, sa money laundering. Kasi money laundering, ano yun eh. Ay civilian ko government eh. Panalo talaga mag-shopping sa YouTube. Ha? Shopping! Paano? Hindi natin amlak Just click on the tag shopping products and YouTube videos. Alak na yata eh. Exclusive vouchers on Shopee. Ang galing! Shop now with YouTube shopping vouchers. Talino din yun yung kung bakit pinapatalo sa kasino yung may ilang ano lang eh. Ibibili yung chips tapos na ipapalitan. Palalabasing nanalo sila. Sa pulsa video, ang pagtangay ng grupo ng mga kawatan sa vault ng isang restaurant sa Giginto, Bulacan. Nagtulong-tulong ang mga magdanakaw na nakatakip ang mga mukha para itulak ang vault palabas ng restaurant. Paglabas, isinakay nila ito sa isang van bago sumibat. Natakay nila ang aabot sa 178,000 pesos na cash, 5,000 pesos na cheque at isang cellphone. Lumalabas na posibleng inside job ang krimen. Dalawa sa persons of interest ay mga dating empleyado ng kainan. Tinutugis na sila at tatlo pa nilang kasabwat. Parang sila sa reklamong robbery. Paking kay Alden, alam mo ba yun? Sa Bicol Region. Ang latest na paghahanda ng mga Bicolano live sa frontline report yan suyo iyan. Maulan na ba dyan? Pero naano ko yun, yung nalaman ko yung pangalan. Cheryl, sa ngayon nga nagsisimula ng lumakas yung pagulan dito mismo sa sentro ng Naga City. At bagamat nagbabadya ng ayang matinding pag-ulan na yan, ilan sa mga kapatid natin ang naabutan namin kaninang naghahanda na in anticipation para sa paparating na bagyong Opo. Sa pag-ikot nga ng News 5 kanina, naabutan namin ang mga residente sa Quezon Province na nag-aayos at nagpapatuyo ng kanilang mga palay. Ang ilan sa kanila, maaga pa lang nagbilad na raw ng palay habang hindi pa bumubuhos ang ulan. Pagdating naman sa Camarines Sur, may mga residenteng gumamit ng payloader at bareta para putulin ang mga sanga at matataas na puno sa tabi ng kanilang bahay. Delikado raw kasi yan, lalo na kung babayo ang malakas na hangin. Inabutan naman naming tinatarakan at inaangklahan ni Mang Eddie at ng kanyang mga kasama ang kanilang bubong ng bahay. Taon-taon na raw nila itong ginagawa tuwing may malakas na bagyo paparating. Maging ang Coast Guard sa Camarines Sur ay naghahanda na rin ng mga rubber boat na posibleng kailanganin para sa rescue and evacuation operations sa oras nga na bumaha. Ba't pabaliktad? Dapat paharap. Cheryl, kung mapapansin nga natin, patuloy pa rin naman yung pag-traffic dito, yung daloy ng mga sasakyan. Bagamat nangyayari yan, ilang mga residente nagsiset up na rin daw ng kanilang mga plano. Ibig sabihin nga, sa masa po ng Cavite, dahil galing pa lang Laguna eh. Bukas daw ng umaga, posibleng mag-landfall sa Pagkulan, pati na rin sa parte ng Samar ang bagyong Opo. Yan muna ang latest mula dito sa Naga City. Matutulog mamaya ang video. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Unless na bumangga sa Mount Makiling.
Weather update tayo mga kapatid. Pag ang pag-igaling mga Balerteso yan, wala sa Cavite. Bagyong Opong. At yan po ay napanatili ang kanyang lakas as a severe tropical storm. Ito pong Bagyong Opong ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 195 kilometers na lamang east o silangang bahagi ng Giwan Eastern Samar. Ito nga ay nasa severe tropical storm category. Nahihinder po o napipigilan ng vertical wind shear o yung hangin sa itaas na bahagi ng ating atmosphere na tumatama sa bagyo yung kanyang paglakas. Pero inaasahan pa rin natin yung umabot sa hanggang typhoon category bago maglandfall o tumama sa lupa. Sa ngayon nga, yan